Amen? Patagalan. So, today, ang aking topic, it's all about yung standing ng mga anak natin, lalo na dito sa Japan. Ilan na yung mga half dito, at kung hindi natin ito itatanim sa mga bata, magpapatuloy sila sa kanilang kultura ng Japan. Kaya, let's proceed sa 1 Peter chapter 2. O 3 ba yun? 2. 1 Peter. Message. Kasi alam nyo bakit? Delikado po. Kaya minsan ang mga ugali ng mga anak natin, nagiging ugali na ng hapon. Dahil hindi nila alam kung ano ba talaga, sino ba sila. Napansin nyo ba? Kung paano, kung nasaan tayo, ang kultura nakukuha at na-adapt ng mga tao at ang mga magulang pa, hindi sila na alam niyo na remind kung sino tayo as a Christian, as a children of God. Marami dito sa atin, alam ko pinanganak na half, maraming half dito talaga, yung mga magulang half. At higit sa lahat, kung ba't kayo nagtataka, ba't ganito na ang mga bata ngayon, naku, kayo masyak. Kasi kung anong kasama nila at ang kultura na na-adapt. Kaya pag-aaralan natin muna at ito ang ating topic today. It's all about so 1 Peter chapter 2 verse 9, the Amplified ang aking pinili. Let's read, people of God. But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a special people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds and virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Mamaya explain natin. Let's pray. Let's bow our heads, close our eyes, and let's ask for the guidance and wisdom, knowledge of the Holy Spirit. Heavenly Father, we pray. Today, we ask, O God, for your Lord, insight. And Lord, we pray that, Lord, all the parents here, Lord, we pray that, Lord, your plans and purpose, O Lord God, ma-reveal sa kanila. Kung ano bang pagkakatawag. Hindi kami, Lord God, tinawag mo for nothing, but according to Peter, O God, in 1 Peter, that we are a chosen nation. Your people, O God, kami mga tao mo. At kami kailangan, Panginoon, manghawa. Kung paano mo, Lord, kami tinawag, hindi kami ang dapat hawaan kung ano ang kultura ng ang aming kapaligiran at ang aming mga kaibigan. We pray, Lord God, sa mga tao na naririto. Kung paano mo sila tinawag, hindi kami, Lord God, mag-a-adapt kung ano ang kultura, kundi kung ano ang kultura mo at ang plano mo. Dito sila, Lord God, mag-a-adapt. Gayun din ang aming mga anak. Huwag makakalimutan kung sino kami, kung paano mo, Lord, kami tinawag, kung paano mo, Lord, kami sinegregate, at paano mo, Lord, kami sinet apart. People of God, this is our moment na kailangan mataniman ang ating mga anak. Tanim at wala nagsabi sa kanila, may magsasabing iba at magtuturo sa kanila kung ano sila. Lord, we pray, ma-reveal sa amin. Lord, enlighten our mind, our spirit, soul, in our hearts. Hindi kami, Lord, mag-a-adapt dito sa mundo. Dahil hindi kami dito sa mundo. People of God, remember that hindi tayo dito. Tayo ay ang tunay na mga alien dito sa mundo. Tayo ay may pupuntahan at yan ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon para makita natin. At nilikha tayo sa wangis at kalooban ng Panginoon at dapat yan ang maganap sa atin. Salamat, Panginoon. Itinataas namin ito na may paghanga at higit sa lahat pagpapakumbaba. Sa iyong dakilang pangalan, ibinabalik namin ito. Sa pangalan mo, Jesus, we pray. Amen and amen. People of God, alam ko marami sa atin ngayon na nagtataka kung bakit ganito ang mga bata ngayon. Diba? Tinatawag natin, ilan dito ang half talaga? Ang half dito, ilan lang? Yukari, si Grace, si Cheche, half to eh. Height lang yung half kay Cheche. Pero Philippine gene talaga si Cheche. Joy, sino pa? Yumi, half the show. So, being half na tinatawag, yung tinatawag na dual kayo kasi. So, meron pa rin majority, nangingibabaw pa rin. Because we are here in Japan, therefore, ang nangyayari, we adapt kung ano ang kultura. Kaya nga, di ba, even the children, the kids, paano sila magsalita sa inyo? Paano magsalita? Di ba?
Ano sinasabi na lahat ng magulang? Kasi yung mga kaklase eh. So, kailangan, sa ating topic today, ang topic ngayon, ang gagawin natin, malaman kung ano ba tayo sa pagkakatawag. Ang mga magulang ang magsisimula kung sino tayo dito sa mundo, kung ano tayo. At ang aking title today is God's Chosen People. Nababasa ba natin yan? Kung ano yan? Ito ngayon ang nangyayari. Hindi natin alam kung sino tayo sa harap ng Panginoon at sa mga tao. Minasan, korewa, daijoubu desu ka? Kaya nga kailangan ng mga magulang sinasabihan. Kaya huwag kayong mag-alala ang inyong mga anak kung bakit gano'n na sila because ina-adapt nila kung ano ang kultura dito sa Japan. 'Di ba? May mga iba nagpapaka ni Honjin. Hindi naman ni Honjin. Kailangan malaman nila. Minasan, mga anak, hindi kayo talaga Hapon. Yan ang ilalagay natin sa kanila, hindi sila Hapon. Onti lang yung dugo na Hapon. Ang problema, bakit nangingibabaw ang kultura? Bakit sa tingin nyo? Kasi wala nagtuturo. Ang paligid nila ang nagtuturo. Tinatawag na environment is the one they teaches sa mga anak natin eh. Kung ano, kaya ito sa pattern, sumusunod lang sila kung ano sila. Tanong ko sa inyo, diretso ang tanong, ang mga magulang nyo ba sa mga half, tinuruan ba kayo kung ano kayo? Of course, hindi lahat. Ano madalas na sinasabi dito sa Japan? Nasa Japan ka, mabibili mo, magtrabaho ka, mabibili mo ang gusto mo. Yan ang madali lagi na sinasabi. Anong pruweba natin? Pruweba na pwedeng sinabi. Kung saan ka napunta, tingnan natin muna bago ang i-explain ko sa inyo. Di ba naalala niyo yung mga Israelite people? Saan sila napunta? Egypt. Sa Egypt, tandaan mo, hindi sila mga Egyptians. Israelite sila. Pero dandan, na-adapt nila kung ano ang kultura ng mga Egyptians. Tama ba? Ano itinanim sa kanila ni Pharaoh? Work, 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 work. Ang mga Pilipino, hindi naman tayo Hapon eh. We are mga Filipinos. Ang nangyayari, pagdating natin dito, na-adapt natin. Tama ba? Work, work, work until you die. Kasi yun ang plano ni Pharaoh sa mga Israelita. Sino tayo? Tingnan natin ulit sa Peter, 1 Peter chapter 2. Tingnan natin, nahimayin natin sila. Tayo daw, but you are a chosen. Meaning to say, chosen race, pinili tayo ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat, pinili ka ng Panginoon. Kasi ang problema, walang nagtuturo even sa mga parents. Kaya ang nangyayari, ang nagsasuffer ang mga anak. Kung ano ang takbo ng mundo, dun sila ngayon sumasabay. But, being a chosen one, yung sabi niya, you are a chosen race. Meaning to say, it doesn't matter kung tayo Pilipino, Hapon, basta kailangan malaman natin that we are a chosen or people of God. Set apart, segregated, ikaw ay itinabi ng Panginoon. Para kanino? Sabi niya, para sa akin. Hindi ka lang chosen race. Ano pa? Bilangin mo, chosen race, a royal priesthood, na nagtuturo. Ikaw tayo dapat tumatayo para turuan ng higit sa lahat ang pamilya natin. Royal priesthood ka, a consecrated nation. Ang problema, pagdating natin sa Japan, di ba? May mga nagpapaka ni Honjin. May nagpapalit ng nationality. Buti na lang wala dito. Nagpalit ka na ba, Cheche? Ayun, pasado. Kinabahan ako. Wala dito, di ba? Wala pa. Salamat. Ano? Ano mo nasa ibang church o papuntahin sa ibang church? Alin doon? Being a Christian. Tandaan natin ito. A royal consecrated, meaning to say, sinet apart tayo. Kaya mapansin ba natin kung ano kakapatid? Pag sinabi kung anong standing natin, alam natin dapat, being a Christian, kung ano tayo at ano ipapasa natin sa ating mga anak.
Kaya minsan ang mga anak natin, mapansin nyo, umiikot-ikot yung mata, lumalabas na ngayon matas na skytree sa ulo, at lumalabas yung buntot. Kasi nga, hindi sila natuturuan ng kanilang magulang kung sino tayo sa harap ng Diyos at kung sino tayo dito sa mundo. Consecrated nation. Kaya nga tawag sa atin, di ba, ang Philippine talagang kailangan niyan, religious talaga ito nation. Ano pa? Special. Hindi tayo special child, special children of God. Kakaiba tayo. Kaya mapapansin mo, tingin sa atin, baliw. Kasi nga, chosen tayo, pinili tayo. People, kanino? Chosen, race, a royal priesthood, consecrated nation, a special people for God's own possession. Tandaan natin ito para tayo sa Panginoon. Kailangan malaman, maipasa natin sa ating mga anak kung sino tayo. Napanood lang natin kagabi, yung, animated na Red. Turning Red. Buti wala dito yung Red ngayon. Wala. Nag-disappear ng Red. Tandaan natin ito, kapag wala nagturo, may magtuturong iba. Kaya alam nyo, salamat na lang sa church, may nagtuturo. May nagtatransform ng isipan. Para malaman kung sino ka. Paano tayo tinawag? Di ba? Parang last week, tayo ay tinawag. Sino naniniwala na tinawag ka ng Panginoon? Nung tinawag ka ba, kapatid, kasama yung anak mo? Of course. Ang tanong ko, bakit ba tumatawag ang Diyos? Ba't niya tayo tinawag? Anong purpose niya? Ba't niya tayo tinawag? Para daw own possession, so that, ito yung sagot so that you may proclaim the excellencies, the wonderful deeds, virtues, and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ngayon, kilala na ba natin kung sino tayo? Kaya nga kapatid, bakit nagtataka ka ngayon? Bakit hindi mo magawa yung mga bagay na kung ano ang ikot ng mundo, hindi mo magawa? Because we are a chosen, consecrated, for God's own people. Iba ka nga Nakakita na ba kayo ng mga tinatawag na mga elite na mga Navy SEAL? Nakikiano ba sila sa mga tao na Alam nila, they are segregated. Pinili yung mga yon. Elite sila. Dahil alam nila kung sino sila, kung ano ang kanilang trabaho. Di ba may mga talagang kilalang-kilala mo kahit sa mga Pilipinas, yung kadete. Di ba? Pati yung, alam mo pala, pagsasampay nila, paparusahan sila, kaya pala tinitira yung mga dibdib nila ng alam niyo yung baril ng nasa Pag daw wala sa sukat, yung pagsasampay nila ng kanilang damit. Kasi they are chosen one. Kaya pag graduate sila, alam mo, pag tumindik, di ba? Kasi kailangan hindi mawawala yun yung pagkakatawag. Bakit yung mga yun? Bit-bit nila, they are so proud. Bakit tayo sa Christian? Pag tinawag tayo, hindi ako Christian, Uy, sama-sama tayo. Pag hindi ako Christian. Dapat daw ganun tayo. Ang pagkakatawag, sabi ni Pedro, chosen race, it doesn't matter kung ano bang nationality. Basta alam natin, we are a chosen race of God. Isa ka sa tinawag. Hindi lang ikaw ang tinawag, kundi ang iyong pamilya at ang iyong mga anak. Ngayon, tuturuan natin ang mga anak natin kung sino sila. Ang problema, di ba, tanong, sa inyong mga half dito, ang magulang ba, anong sinabi sa inyo? Matanong ko lang, Joy, anong sinabi sa inyo ng mama mo nung ikaw ay dumating dito sa Japan? Na sinabi, ikaw ay half. Anong mga payo niya sa'yo bilang makinig tayo? Joy, ano sabi ni Mama Gina sa'yo? Walang tinuturo sa'yo. About kay Christ, wala. Mama Yok, sa'yo, mama mo? Sa gabi. Lucia? Dati? Ikaw? Ha? Princess. Okay. So imagine natin, without knowing Christ na tinawag tayo, tingnan mo ipapasa mo sa anak. Diba, let's say, sabi ng mama ni Mama Yoks, hindi naman kasi, of course, babaguhin na ng Panginoon. Salamat sa Lord. Samahan mo ako, tulungan mo ako na magtrabaho sa gabi. In other words, pag hindi tinawag si Mama Yoks, ipapasa niya kay Yuna.
At hindi lang kay Yuna, ipapasa niya kay Joseph. Meaning to say, si Joseph magtatrabaho rin sa gabi. Gusto. Kasi pumasa-pasa eh. Nagets nyo? Pero salamat, sabi na Lord, tinawag ang Caneda family, tinawag ang Garcia family, tinawag ang Rupo family, tinawag ang Suzuki family, sabi niya, puputulin natin kung ano ang tinuturo ng nanay mo, ng kanununuan mo, tuturuan kita ngayon ng tama sa plano ko at kalooban ko. Ngayon, yan na ang kalooban natin. Yan na rin ang susundin natin. Ang problema, mapapansin ba natin bakit ito tinuturo natin? Ang mga anak ngayon, iba na ang takbo ng kanilang isip. Bakit? Nandito sila sa bansa ng Japan. Kaya ngayon, yung pagiging, alam mo yung proud nila, Nihonjin kami. Pero, the truth is, kakarampot lang na dugo kung meron sila. Kaya nga ganun ang ugali eh. Nawawala yung kultura ng Pinoy, yung pagbe-bless, pagkikis, yung po at opo, pagiging magalang, pagiging mapagpakumbaba. Kailangan ibalik natin yan, mga kapatid. Kaya yung mga bata ngayon, pag sumasagot sila, parang heking-heki eh. Kinahihiya ang magulang. Dami dayo. Hindi pa pwede ikahiya ang magulang. Dapat proud tayo dahil ang mga magulang nyo ang nagsimula kung paano mabuksan ang kaligtasan ng buhay sa inyong pamilya. Ang magulang. Kaya, wag niyo ikakahiya. Dito kasi, di ba, kinakahiya ang magulang? Magyayakapin ng magulang ang anak? Ayaw. Bakit? Choto, hazukashi. Kamuchi waruy. Dami dayo. Ang pagmamahal sa magulang, yan ang tinibinibigay ng biyaya ng Panginoon. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang inyong anak, pag hindi naturuan kung sino tayo, sa harap ng tao at sa harap ng Diyos, tandaan mo ito, talagang may magtuturong iba dyan. Kaya bakit kami sama, Bakari? Dahil si kami sama ang tunay na buhay natin. Without God, yan ang kailangan natin malaman. Without God, wala tayong magagawa. Kaya sabi niya, bakit daw niya tayo tinawag? To proclaim. Kanino? Dito sa mundo. O ang alin? Ang kanyang kagilalas-gilalas na ginagawa. Ang kanyang mga miracles, mga wonderful deeds ng Panginoon at higit sa lahat ang virtues, ang ating mga ugali at character natin. Ang kanyang mga katuruan, ang kanyang perfections, at sabi niya, ang kanyang, to Him who called you out of darkness into His marvelous light. Bakit niya ito sinabi? Anong utos niya? Tingnan natin sa Deuteronomy. Tandaan natin kung sino tayo sa harap ng tao at sa harap ng Panginoon. Deuteronomy chapter 6, verse 5 to 7. Let's read. You shall love the Lord your God with all your heart. Mamahalin daw natin ang Panginoon natin, ang Diyos natin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at ng buong lakas. Okay, dito muna tayo sa 5. Paano natin mamahalin ng Panginoon? Sabi ng Bible na kailangan, ba't natin ito binabasa? Ba't natin ito pinag-aaralan? Dahil ang sabi niya, sa pagmamahal niyo sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas, yung sinasabi yan, your entire being. Kung sino ka, yung buo mo, dapat mamahalin natin ng Diyos. Kaya nga, di ba, every Sunday, ang Sunday na ito, pansinin mo ang kultura ng Japan. From Monday to Sunday, trabaho ka. Tinuturo ba? Kinikilala ba ang Diyos? Hindi. Pero dito sa church, tinuturo sa mga bata kung ano dapat na pattern nila. Tandaan mo, ang bata parang kawayan yan. Susunod yan kung saan yan pupunta. Alam mo yung pag tumaas ang kawayan. Kaya without the guidance, ang kawayan pupunta kahit saan niya gusto. Parang lagi kong tinatawag na illustration, ang mga anak daw natin, para daw silang arrow. Alam niyo yung sa pana. Ang magulang, ang bow. Magulang yan. Ang anak, siya yung arrow. Sino ang mag-i-aim ng fire? Siya na ngayon, yan na ngayon ang Diyos natin, kung saan niya ngayon ititira. Kaya meaning to say, without guidance and without the power of God, kapag wala ang magulang, ang anak, saan niya pupunta? Walang nag-i-aim eh. Pero pag ang Diyos, binigay natin ang buhay natin ng pamilya, siya ngayon ang gagamit sa magulang.
gagamitin niya rin yung anak para itira niya ngayon kung saan niya gusto itira. Ang kagandahan. Ganito naman ang ginagawa ni Satan sa mga anak natin, mga kapatid. Pilit niyang sinisira. Alin yung bow? Hindi. Yung bala. At yung balang yan ang iyong mga anak. Di ba winawasak niya, binabali niya, para pagbali na, sabi ni Satan, wala na, tingnan mo yung anak mo, wala na pwede magamit. Nakalimutan niya, ang Diyos natin, kahit sira, siya ang Diyos ng God of Restoration. Kayang baguhin, kaya niya uli palakasin, kaya niya ayusin ang anak natin na sinisira. Ganon ang Diyos sa sinasamba mo. Ganyan ang ginagawa ni Satan. Kaya di ba yung mga alak, bisyo, lahat, sinisira niya yung anak natin. Pansinin mo, ang problema sa Japan, even the parents, they are the one. Nakikinukutsaba si Satanas. Sabi ni Satanas, ang dali talaga ng trabaho ko. Kasi inuna niya yung magulang eh. Ang dali nga naman. Sabi niya, tingnan mo, sila nang kumikilos para sa akin. Kaya ayaw na ayaw ni Satan ang church. Kasi ang church, ang pintuan ng kaligtasan, katotohanan, daan, at ang buhay. Tatagpuan mo na, kapatid, ang buhay at katotohanan. Kaya nasabi niya, mahalin mo, these words which I am commanding you, itong mga salitang ito na tinuturo ko sa inyo, tomorrow, next month, next year, today. Ang sabi niya, today. Today ang kailangan. Ngayon, shall be written on your heart and mind. 7, you shall teach them diligently to your children. Biblical? Sinabi ba? Yes. Ituturo, Nino, ang magulang na meron takot sa Diyos, ituturo niya ang mga salita ng Diyos. Nagtataka ako. Sinong anak ko dito, yung lumabas sa akin? Meron ba? Sinong kamukha ko ditong pogi? Meron ba? Wala. Dahil hindi ako pogi, kaya wala akong anak dito. Wala akong anak, pero kayo, spiritually, mga anak. So ngayon, tinuturo, dahil command ng Panginoon, ituro sa atin. Sabi niya, kailangan mo daw, you shall teach them diligently. Pag may word na diligent talaga, kailangan puspusan mo yan, ituturo. Paano? Diligently to your children, impressing God's precept, words, mga katuruan, mga kanyang mga commandments, on their mind. Kaya minsan si mami at si daddy maingay. Ngayon yung mga bata, akala nila, urusay si Otosan, urusay si Okasan, Shabitir Bakari, wala namang kudara na yung sinasabi. No. Kami-sama no kotoba, dayo. Salitayan ni Kristo. Kaya mahalaga. Ano ang kailangan sabi niya? On their minds and penetrating their hearts. Ibabaon mo sa puso nila. With His truth. Katotohanan ang ilalagay mo sa kanila. And shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up. Umaano, bakit ganun? Ako na nga. Kasi nga nandito yung kaya nag-aano yung flow. Tama ba? Anong sabi niya? Kailangan daw nating sabihin. Kaya mga kapatid, being a Christian, parents, you are the one. Kaya meron kayo, di ba, yung prayer bago kayo kumain, tinuturuan na kayo. Salamat! Salamat mga kapatid sa ganitong mga katuruan. Without God's precept, tingnan mo, wag na kayong lumayo. Tingnan niyo yung mga kaibigan. Tingnan niyo yung walang hindi kinikilala ang Diyos, ano ang buhay. Sa tingin mo okay, sa ngayon, for now. But tingnan mo ang mga future. Because according to the Word of God, alam na alam natin, for I know the plans I have for you, hindi lang for you, for your own all family. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a great, mighty future ahead of you. Yan ang nagtuturo sa'yo. Yan ang merong nag-guide sa'yo. Kaya mga kapatid, ang mga anak natin,
Alam niyo, ba't ko pala ito, dapat iba yung ituturo ko. Pagkagising ko ng mga bang araw yun, parang Thursday morning, sabi ko, Lord, ano bang guidance? Lord, I pray for the guidance, leading, anong gusto mong gawin? Biglang alam mo yun, na-impress yung mga bata, at higit sa lahat, ito daw ang i-preach, dahil ito ang battle natin bilang mga magulang dito sa Japan. Ilan magulang dito ang umiiyak? Ilan magulang dito ang hindi na kaya kontrolin ng anak? But praise God, may mga magulang nakasama ang Diyos para magpalaki, mag-raise up ng kanyang mga anak sa pamagitan ng salita at kanyang mga pangako. Kapatid, wag mong baliwalain. Naalala ko talaga nung ako'y bata pa ng kabataan. Lagi ko iniiwasan ng pastor namin. Lagi ko siyang tinatakbuhan. Sumasama ako sa mga kaibigan ko. Ang tawag nga sa akin ng pastor ko, o Tani, ayan na yung mga alipores mo. Kasi pagkasama ko yung mga tropa ko, ako'y leader sa kanila. Lagi akong sumasama sa mga nila. Hanggang one time, yung pala tinawag, Lord, tinatch ako hanggang sa dumating ang panahon, nandiri na ako sa ginagawa ko. Hanggang, yun nadandahan, humiwalay na ako sa mga kaibigan ko at hindi na ako sumama sa kanila. Yun na pala yung time na nalaman ko, na sabi ni Pedro, you are a chosen. Sabi niya, this is the chosen generation. Sino naniniwala sa atin that we are a chosen generation ng Diyos? Moment na ito. May laban tayo. Teka, Nate, paano mo masasabi? Ang lakas ng kalaban natin, Japan to. Brother, sister, nakalimutan mo na ba ang pangako ng Diyos that greater is He that is in you than who is in the world? Powerful. Remember, minsan, checkmate na tayo. Sabi nga ng Diyos, the King has one more. Sa isang kilos niya, kayang i-turn ang lahat into good. Sino kinakatakutan? Satan, hindi siya katakutan. Talunan na siya. At dapat tinatapakan siya. Hindi siya pinapaangat dito. Dahil talunan, ang talunan. Ikaw ay victorious children of God. Bakit ang nangyayari lagi tayong talo? Kasi pinapatalo mo. Ang laban tapos na. Pero binibigyan mo si Satan ng chance para matalo tayo. Huwag ka na magbasa ng Bible, huwag ka na umatay ng church, huwag yan, wala yung mga yan. Ikaw naman, oo nga, Satan, oo nga, tama. Kailangan ka magtrabaho para kumita ka. Ay, nagtrabaho ka talaga. Ang init-init, bigla kang bumagsak sa trabaho. Paano ngayon? Pero as we love God, sabi, you shall love the Lord your God with all your heart, mind, with all your soul, and with all our strength. Meaning to say, kahit ang strength natin, if we love God, pumupunta tayo sa 6 days, or 7th day, you rest, ibigay natin ang lakas, we worship God, we serve God. In other words, we love God even in our strength. Binigyan niya tayong lakas. Ilan na nagtatrabaho ngayon? Hindi in-acknowledge ang Sabbath day. Kasi walang nagturo. Hindi tinuruan upbringing ng magulang. Ano sabi? Sa Japan, magtrabaho ka. Nasa Japan, mabibili mo lahat ng gusto mo. Pag nasa Japan ka, iba ang buhay dito. Sa Japan, work ka lang, mabubuhay ka. Isa ang dapat natin malaman. Bago ang lahat, ilagay mo muna ang Lord sa buhay mo. At ang lahat, God first, and everything will fall into proper place. Simulan mo ang botones, pag sinimulan ko to ng mali, dire-diretsong mali. Pero pag simulan mo ng tama, matatapos ng tama. Sa Mark 12:30, anong sabi niya? Sa Old Testament kanina, binasa natin sa Deuteronomy. Ngayon, nasa New Testament, anong sabi niya? Let's read, people of God. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, life, and with all your mind, thoughts, and understanding, and with all your strength. Ganyan dapat natin mahalin ng Panginoon. May laban tayo. Magkakaanak kayo, magkakaanak ang mga kabataan dito. Anong ituturo ninyo without the guidance, the light,
the guidance of His Word, pag wala tayo nito, ano ituturo? Wala. Isa rin na naman sila na lalakad-lakad sa lipunan na walang direction, walang guidance, at walang patutunguhan. But thank God. Dahil sa mga magulang, ito po ang pinapasalamatan natin. Nung tinanggap mo si Kristo, mga parents, all the parents here, nung tinanggap natin ng Diyos, natagpuan natin ang daan, John 14:6, natagpuan natin ang daan, katotohanan, at tatang buhay. Meaning, kung ang magulang natagpuan ng daan, katotohanan at ang buhay, maipapasa niya sa anak niya. At malalaman ng anak niya kung ano ang tunay na buhay, ang tunay na daan, at ang tunay na katotohanan. Kaya kapatid, ito ang pasasalamat natin na ang Diyos natagpuan mo at alam mo ang direction mo, hindi tayo paliligaw-ligaw sa tayo pupunta, saan pupunta. Ikaw na ngayon ang tamang leader ng iyong pamilya. Dahil yung head, si Kristo, nakakonect tayo doon, na meron tayong hub para mag-connect, para siyang, alam mo yun, internet. Ikaw ngayon, nakabukas yung internet mo, ang wifi mo, at ngayon meron ka na ngayon tinatawag na connection. You are connected with Christ. Therefore, kapag ang isang bahay, parang ang bahay, inopen mo ang iyong wifi, di ba buong bahay? Inaabot nito once na bukas ang wifi mo. Ang problema, hindi bukas ang wifi mo. Or patay ang baterya mo. Ang connection, tandaan natin, ang source walang problema. The problem is, yung mga magre-receive ng connection natin at power ng Diyos. Kapag ang pamilya, imaginin mo, sino sa bahay dito merong wifi? Di ba once na binuksan ni mami o ni daddy yung wifi, yung mga anak nyo, anong ginagawa? Bubuksan kagad yung iPad, ang kanilang cellphone, magkoconnect sila. Ganun po si Kristo. Kapag ang magulang, alam kung kanino ko-connect, buong bahay niya, buong sambayanan niya, maliligtas. Di ba sabi doon sa salita? Anong sabi doon? Ang buong sambayanan niya daw maliligtas. Ang tanong, konektado ba tayo sa wifi ng Diyos? Baka naman pag nasa church lang kayo nagbubukas ng inyong wifi, ha? Baka connected lang tayo pag Sunday. Paglabas na naman ng church, anong gagawin? I-off ang alin? Ang wifi. Off ko muna to. Saka na lang ulit. Pag Wednesday na lang siya, open ko ulit. Oh, Sabado na naman. Kailangan ko siya i-open. Nakakabwisit. Pero pag Monday, Tuesday, patay ang wifi para sa Panginoon. Hindi makapasok ang Lord. Wednesday, bubuksan ko na nga para makabukas. Onti lang. Tapos pagdating ng Thursday, Friday, patay siya ulit. Pagdating na naman ng Saturday, dahil merong gawain kina Glenn, Wednesday kina Grace, bubukas ko na ito, Shoganay. Pagdating ng Sunday, mas lalo ito, Shoganay. Lahat nandito, i-open ko na. Pagdating na naman ng Monday, i-off ko. Tandaan mo ito kapatid, i-on mo lang. At ang connection ng Diyos ay mapapasa atin. Kasama ang mga inyong mga anak. Amen? Kaya nga alam, pag tinitingnan ko yung mga bata na nakakatuwa kasi yan na naman, lumalaki sila dito sa church na merong, alam mo yung foundation. Alam ka, kanina nga na umaga, sabi, palitan na kaya natin, Lord, papalitan ba ang pangalan ng church? Hindi din lang, Lord, sa akin, cornerstone, di ba? Yung mapakagandang cornerstone church. Alam mo yun, solido. Corner tayo, alam mo yun, yung Panginoon kasi yan, cornerstone. Kaya mga anak dito, mga kapatid, itong katotohanan, hindi kayo 100% na Japanese, ha? Kaya ilagay natin sa kanila yan, Harumi, Yuna, Zion, Shane, Hiro, Jacob, Eugene, Archie, Natalie, Cheche, hindi pala Cheche, Hannah, and Joseph. Meron lang kayong part na Japanese. Wag niyo naman, kaya minsan, di ba, ang mga bata dito, alam ko talaga, even may mga nephew, niece, yung mga anak ko, parang pagdating sa Filipino, alam mo yung kiray nila eh. Bakit? Nakita ko na eh. Hindi natuturuan ng magulang. Sa bagay, hindi ko naman sila anak, pero gusto ko talaga sinisharean ko. Minsan nag-away na nga kami ng kapatid ko eh. Kung mahal mo yung mga anak, sobrang pagmamahal. Bakit hindi mo ibigay ang tunay na pagmamahal ni Kristo? Mahal mo sila, di ba? You will do anything for them. Dapat, kailangan mo ibigay muna ang pag-ibig ni Kristo. Doon kami nag-away na naman. Bakit?
Yun na ngayon kasi ang trending ng Japan. Nasa Japan ka, kailangan to work. Pero pag ang magulang, itinanim muna, magtrabaho ka na ng 6 na araw, huwag mo kakalimutan ng 7, ibigay mo sa Diyos. Yan ang magandang foundation nilalagay natin sa mga anak. Lalaki yan. Tandaan mo to, pag wala nagturo dyan, tuturuan yan kung ano nasa paligid niyan. Sasabay yan kung ano ang flow. Kaya nga may word na, just go with the flow. Kaya kita may mga salita, waruy ko to ba, disyo? Shine. Kang kine. Dami dayo. Ja, pastor wa, daijobu datte, okasan to, kotosan. Daijobu? Tukuro, panchi dayo. Mo ikai? Panchi. Harumi, naiinis ako sa'yo, parang hindi ka natatakot sa akin. Kung hindi ka takot sa tatay mo, takot ka sa akin. Pumapatol ako sa mga maldita. Kung si Grace, pinapatulang ko yun, sampal-sampal ko yan Mami Grace to. Kaya mga kapatid, it's about time. Dumadami ang mga, alam nyo, naniniwala ako na kapag sila, na si Kristo nasa kanila, makakahawa sila sa kanilang mga kamakalaro at mga kaibigan. Huwag kayong matakot. Tanda mo, napakalakas na nasa sayo kaysa nasa sa mundong ito. Kahit ba yung kapatid ka si Joey, naniniwala pa rin. Through prayers, of course. Amen ba, mga kapatid? Tanda mo, hindi siya Kasi siyempre, kay Shogo, Nihonjin tayo. Baka yung 4 ways ba? 4 hometown? 4 town. Baka maging member rin ng 4 town na yung mga kabataan ngayon, lalo na, tingnan mo, pansinin mo, wag kayo lumayo. Ngayon, uso ngayon, yung mga kangkoko na gano'n, pansinin mo, nahahawa, di ba? Kasi kung anong paligid, mahahawa yan. Pero, kapag yan, meron kang foundation, nilalagay natin. Baka naman magalit ang mga magulang. Ito po kasi ang katotohanan. Di ba nasabi niya kanina? Sabihin mo ang tunay na katotohanan. Pakibalik nga, sa Grace, Peter. Ano sabi niya? Yung mga deeds and virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kapatid, dati tayo nasa dilim. Ngayon, tinawag na tayo sa kaliwanagan. Kaya, meaning to say, kung ang magulang, tinawag ng Diyos from kadiliman into God's marvelous light, meaning to say, ang iyong anak, huwag ka magtaka, huwag ka magkalala. Ang anak mo, kasama yan. Nung tinawag ka ni Kristo, hindi lang ikaw ang tiningnan niya. Tiningnan niya, kahit hindi pa nabubuo si Hana, tandaan mo, ang Lord, pag tumawag sa iyo, minahal ni Abraham, minahal ng Diyos si Abraham. Therefore, pati si Sarah, pati sino pa? Si Isaac. Hindi nga lang si Isaac, pati si Ishmael. Minahal din ng Diyos. Ganun ang Panginoon. Kaya hindi ka talo. All we need to do is obey God. Kaya itong Sunday, kung bakit natin ginagawa itong Sunday, para malaman din ng mga bata kung ano ang pattern ng magulang. Sila ay may takot sa Diyos, huwag kang mag-alala. Darating ang panahon. Ako nga, hindi ko nakakasama yung anak ko Pero naniniwala ko kung ano tinanim mo, aanihin mo. Mabuti, aanihin niya ng mga anak mo. Kaya doon lang tayo, huwag matakot. Tuloy-tuloy tayo. Amen ba? Mga ito, paglabas ko So tayo wala tumayo, tayo mag-aano ng communion. Minasan, kodomo tachi. Dakara, pastor wa. Hi, pastor. Daijabu. Ne, pastor. Daisuki dayo. Tegami ne, yoroshiku.